Itong video na ito ay gusto ko pong ibahagi sa inyo kasi kahapon sa pagdinig ng Kongreso ay lumabas si dating Senador Trillanes. So ito, kaugnay ito sa kanyang video na ito na kung saan ay binabanatan siya rito ni Erwin Tolpo na ngayon ay tatakbo rin bilang senador. Kasi isang hearing na ginanap din ito sa Senado na hindi ko alam kung anong taon nito, anong date nito, pero kasama rito sa hearing na to si Gordon, Hontiveros at Trillanes. Tila may inakusang plunder dito kay Erwin Tolpo. So sundan po natin at panoorin ang kabuuan ng ibabahagi nating video na ito. Oh yan, paano natin makakausap ko si Trillanes kung... Anyway, Trillanes, sa Hontiveros, ito yung landline namin dito. 924-2620. 924-2620. Ha? Sagutin nyo, Kulukoy. Ha? Alright? Ha? Ito lang, simple lang tanong. Kasi kahapon, Trillanes, pinipilit mo, nakasabwat ako dyan, plunder, yung style mo bulok Narinig ko na yan, panahon pa yung kay Pangulong Duterte na sabi mo maraming mga tseke, plunder ang kakaso sa Pangulong ito. Pagdating do sa anak niya, plunder din, puro plunder lang, bungag bibig ng bunganga mo. Sipain ko pa yung bunganga mo Pasakan ko ng tae yan Puro ka nalang plunder na alam. Na hindi mo naintindihan kung anong plunder. Oy, gago. Ang plunder, pag binulsa mo yung pera, nilagay mo sa bulsa mo, is plunder, ugok. Paano magiging plunder? May kontrata, may papeles dito, no pinirmahan, nung papeles, no proposal, memorandum of agreement, cheque, completos recados kung saan pumunta yung pera, ugok. Paano mo sasabihin plunder, bobo? Kompleto. May proposal ang PTV4, inaprubahan ni DOT, may memorandum of agreement, may cheque, meron kung anong oras lumabas ang commercial, etc. Paano magiging plunder? Walang pinuntahan na bulsa yung salapi. Ang plunder, pag wala kang papeles, hindi mo matrace. Kagaya ng mga PDAP na yan, mga DAP na yan, nila Pinoy. Bobo ka rin pala sayang, pagka-senador mo. Nevertheless, ito, tawagan mo itong linya namin para makasagot ka. Ako naman magtatanong sa'yo. Nagtatanong-tanong ka kahapon. Sasabihin mo, tinanong mo ako kahapon kung magkano sinisweldo ko. Sinasabi ko, 150, isang buwan dyan sa Kilos Pronto bilang anchor. Iyan naman talaga mga sweldo ng mga anchor, mga newscaster. Sinabi ko, kapag mukat-mukat mo kanina, abay sinabi niya, inamin ni Erwin Tolpo na nakinabang siya 150,000 a month. Kung hindi ka ba naman gago, bobo, pulpul, fake news. Hindi, narinig ni Gordon, ni Senador Gordon, tinanong mo ako at maraming nakarinig at ang sambayanan, tinanong mo ako magkano sweldo ko. Hindi mo ako tinanong kung magkano ang pakinabang mo dyan. Hindi ka ba naman saksakan ka ng bobo, talagang inayupa ka. Anyway, tawagan mo na lang kami. 924-2620. Kung busy yun, 929-0437. Kung busy pa rin, 0929-0441. Yan ang mga pwede mong tawagan. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Since kahapon tinanong mo, ako na magtatanong. Ano na ang nangyari doon sa kaso mo noong 2015 na 1,630,000 ang ibinabayad mo sa mga consultant mo na 63 consultant, 63 na consultant. Kabilang na riyan yung kapatid mo. Hindi mo pa na ipapaliwanag kung bakit kumuha ka ng ganyang karami na consultant, 63. Ano ka, Pangulo ng Republika? Hoy, Pangulo lang ng Republika pwede mag-consultant na ganun kadami? At saka yung kapatid mo, kinuha mong consultant. Ano yun? Consultant na pag-alaga ng manok o baboy? Hinayupak ka. Tapos sasabihin mo, pinasweldohan mo yung consultant mo ng 1,630,000 a month? Diyos ko po, Ngayon, sabihin mo sa akin,
Anong paliwanag mo doon? Dahil hininga mo kami ng paliwanag, bukas yung linya ng aming telepono, magpaliwanag ka rin. Sige nga, anong nangyari? Ha? Bakit? Talaga may consultant ba? As a matter of fact, hindi mo pa nga nasasagot yata o yung ombudsman eh. O hindi ka kinasuhan ni Carpio Morales dahil isang kwadra lang kayo, mga hinayupak kayo. Oh. Wala ka pang sinasagot, nagsagot-sagot ka lang sa mga kaalyado mong TV at saka dyaryo, doon mo sinagot yung 1.630 million. Pero ang taong bayan, hindi ka pa sumagot sa amin kung bakit kumuha ka ng 63 na consultant. Napakadami. O sabihin mo, kasi allowed naman kami sa Senado gumasta ng 1 million plus. Ibig sabihin, kailangan mo bang ubusin yung pera na ibibigay sa'yo? Alam mo na naghihikahos ang taong bayan, ha? Alam mo na pinagkakandakubaan nila Miko, nila Maiko, nila Tomas, Anacta, nila Mariscotes. Yan pinansweldo mo na yan sa consultant mo ko, no? Hoy, pera ng buwis ng taong bayan yan, ugok. Tapos wawaldasin mo dyan sa consultant mo? Anak ng baka. O kaya nga sasabihin mo consultant, 63, 1,630,000 monthly ang sweldo bayan. Yan daw po ang pinapasweldo niya sa mga consultant niya na 63. Napakadami mo palang consultant, bakit parang tanga ka pa rin at bobo? Kapatid ka ni Secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng Bitag. Magkakapatid kayo. Napakinggan niyo kaninang definition ko, di ba? So, pasok na pasok sa Bitag. Kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder. Then puro plunder lang, bibig ng bunganga mo. Sipain ko pa yung bunganga mo eh. Pasakan ko ng tae yan eh. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? While addressing the chair, to use the term Mr. Chair or as appropriate, because the word BOSSING I heard is definitely not part of the language we use in this hearing. Risa Ontiveros, ayaw niya ro magsalita tayo ng BOSSING. Ulul! Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yung buang ka. Ngayon, pupunta tayo kay Mr. Erwin Tulfo. Ngayon, kanina kasi, yung paghuhugas ng kamay, maliwanag na parang hindi kasangkot dito, no? Pero, kapatid ka ni Secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng Bitag. Magkakapatid kayo. So, nabasa nyo naman, napakinggan nyo kaninang definition ko, di ba? So, pasok na pasok sa Bitag. Ngayon, magkano yung talent fee mo doon sa show na yan? Pwede ko naman sagutin na Sen. Go ahead, please. Alright. Una ho sa lahat, yung issue, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? Ngayon, it's not for you to decide, it's the court to decide, sir. Alright. Doon naman ho sa... Excuse me, with all due respect to our resource persons, we would appreciate it very much, and this is a request, that you address the chair, do not address the personality. I will honor your honor, Mr. Chair. And at the same time, I would also admonish everyone here, including Senator Trillanes, that nothing has been concluded here. But that is the style of questioning of Senator Trillanes. I understand, Mr. Chair. Thank you. All right, Yes, I will- Senator Ontiveros. Here. Thank you, Mr. Chair. I appreciate the intervention of the chair, and may I also request the chair further to remind our good resource persons while addressing the chair to use the term Mr. Chair or as appropriate, because the word BOSSING I heard is definitely not part of the language we use in these hearings. Thank you, Mr. Chair. The point is well taken.
doesn't take any offense, although it would be appreciated if the formality of the Senate is respected. Mr. Tulfo. Mr. Erwin Tulfo, thank you. And for all the resource persons, thank you. I appreciate that, Senator, ma'am, for informing me. At least, probably a year or two from now, I would know that. Anyway, sir, Mr. Chair, yung sinasabi yun ni Senator Trillanes na kasama sa plunder dahil dahil empleyado ako. Talent ho ako, Mr. Chair. Alright. Ang talent, hindi po regular yan. Alright. Wala ho mga benepisyo. Kumbaga sa kuha ni casual ho. Anytime pwedeng sibakin, alright? Just like any other companies. Para lang kung karpintero yan sa isang construction company, pag gustong palayasin ng kumpanya, pwede. Okay? Ganito rin yung Mr. Chair sa mga security guard. So, sa ibig ang punto ko, Mr. Chair, ano naman ho kinalaman ko dyan sa sinasabing pondo na ng DOT. Besides, Mr. Chair, nung dumating ako sa programa na yan, nag-umpisa na yung advertisement na yan. Alright, nung pumasok ako. At saka nga pala, Mr. Chair, hindi lang po kami dalawang anchor dyan. Kung makikita nyo sa TV screens, tatlo po kami anchor dyan. Pinagdidikdikan lang ko ng ilang media, pinipilit na kami lang magkapatid na isa ako sa may-ari. Hindi po ako may-ari. Lilinawin ko lamang ho sa lahat. Lalo na sa ilang mga media ho dyan na very critical sa amin. Hindi po ako producer, co-producer, official, or whatever ng Bitag Multimedia Unlimited Incorporated na producer ng Kilos Pronto. Ako po ay talent lang ng Kilos Pronto. Nevertheless, sir, abay, kung tinatanong ho ninyo kung magkano yung sweldo ho, nasa 150,000 ho, sir. Yun po, yung usually, pag nasa TV po, yan po yung usual na sweldo po ng mga anchors, sir. So, dyan yan sa Kilos Pronto? Opo. Okay. So, maliwanag na nag-benefit ka dito sa transaction na ito. And ang sinasabi ko nga kanina, while si Mr. Alex Santos is also an anchor, pero hindi siya kapatid. And in the crime of plunder, as I recited earlier, in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity. Anyway, yan naman yung kaso ang ikakaharap nyo eh. Di ba? So, sa akin kung mag-akusa kayo, ganun-ganun na rin lang, edi magkadibdib naman kayo na wag yung parang dito pa lang di ba? No, Mr. Chair. Hindi ho, harapin ho natin yan. Yun ang maganda. Hindi naman kami matras. At saka, hindi ho kasi kami mahilig gumawa-gawa ng mga kwento, Mr. Chair. Ay, nako. Alam nyo, mahirap po yung gumagawa-gawa ng kwento. alam nyo dun sa radio program ninyo, Mr. Chair, di ba? alam nyo dun sa radio program ninyo, Again, I admonish everyone here. It is the desire of the chair, and it is within the rules for the chair to admonish anyone, address the chair, and I would appreciate it if you call me Mr. Chairman, because I'm not made of wood, as you know. All right, Mr. Chairman. At the same time, I just want to reiterate the fact that I was also a talent, and I got paid on the basis of wala SSS, wala that's my business. Yes, in Channel 5, and that's how I come to know Mr. Erwin Tulfo. And in fairness to Mr. Tulfo, and this is not a defense, we do our homework here. We did check on whether there is any connection in the corporation other than being a talent of the show in the corporation. So, however, the distinguished senator is correct that you are the brother, and that is something that you cannot change. I do not deny, Mr. Chairman, that I am the brother, younger brother. Like I said, you cannot change it. So Yes, let's go to another topic. Yes, Mr. Thank you. Chairman. I submit to the wisdom of the chairman. Itatanong ko lang, Mr. Chairman, dahil apparently dito sa resolutions, ang nakapag-uusapan lang ay yung ad placements. But the COA also flagged other transactions during the time of Secretary Teo, particularly yung buhay karinderya,
and the duty-free purchases, just to establish a pattern na so kasama to, Mr. Chairman. Okay, can I ask the COA in relation to the other flag transactions by the DOT? Pwede nyo bang isa-isahin po? Tinanong po ako ni Senator Gordon kung gusto ko bang pumunta. Sabi ko, yes sir, pupunta ho ako para linawin ko itong mga issue dahil ayaw po talagang tantanan ng mga demonyo at mga balasubas at mga Judas, Hestas, Barabas. Pilit na talagang pinipilit na isama ako dyan sa kontrobersiya na yan, yung advertisement ng Department of Tourism na 60 million sa PTV4. Pinipilit ako dahil kasama ko raw si Tolben sa programa, entonces kasabwat na rin ako. Ang hindi alam ng mga bugok, lalo na yung nagmamagaling-magaling kahapon doon sa Senado. Mamaya ka sa akin, mamaya ka ha. Dalawa ito babae tsaka lalaki. Akala ko, alam mo ba na dati akala ko pag mga senador matatalino, may mga bobo rin palang vote. Correct ka dyan. May mga bobo rin pala, mga utang ina. Oo. Utang, sabi ko. May mga bobo rin pala. Na, Diyos ko po, kahapon nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. But anyway, bayan, kailangan ho nating magpaliwanag. Ano po? Hindi porket kasama ako sa programa, kagaya itong katabi ko doon sa engineer, hindi ibig sabihin katabi ko dito ngayon, ay producer na ng programang ito, ay boss na ng Tutok Erwin Tulfo. Hindi ho ganun. Porket kasama, dahil magkapatid, sinasabi, may kinalaman daw ako doon, makailang beses ko nang sinabi, hoy, talent lang ako. Kung hindi nyo naiintindihan kung ano ang talent po ay kaswal. Kaswal po na empleyado ng isang telebisyon o radyo. Talent. Pag wala kang pasok, wala kang sweldo. Ganun ho ang kaswal. Hindi po regular. Hindi rin po ako opisyal. Kaya wala po akong decision making. Hindi ako makapag-desisyon. Wala akong karapatan. Kung ano man ang mga transaksyon ng kumpanya na yon, ng Bitag Unlimited, na siyang producer ng Kilos Pronto, wala ho akong pakialam. Kasama na po nung isa pang angkor na si Alex Santos, kasama po ng mga direktor, cameraman, producer, writer, ganun ho. Ayaw talaga magpaawat ng demonyo. Talagang pinipilit, mamaya kayo sa akin, Ang problema, tira kayo ng tira, diretsuhin ko na, tira ka ng tira, Senador Trillanes, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros, makinig kayong dalawa, pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo. Ang tatapang ninyo porket nasa teritoryo ninyo ako, pumunta ako, pinakita ko na may yag balls ako, wala akong inaatrasan. Atin pong napanood ang ating ibinahaging video. Kung nagustuhan nyo po ang video na ibinahagi natin, pakishare at like na rin po at mag-comment na rin kayo sa comment section. So, kaugnay po sa video na ating pinapanood. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.